video na aking pinalabas, mga kaibigan, no? Andyan po si Back to the Scripture. Sana andyan din si Michael Babia. Ewan ko kung ano yung gusto nilang pag-usapan kasi napakarami po silang pinag-uusapan sa comment section po natin, mga kaibigan. Ganun pa man, sana lamang po magparamdam si kapatid na Michael Babia kung andyan po, no? Pero habang hinihintay po natin si kapatid na Michael Babia, no, tanging andyan naman po si kapatid na Back to the Scripture. Total malapit naman na po ng Pasko. Mga kaibigan, di naman may mapapasinungalingan yan na mayroon talagang ginagawang tradisyon ng mga tao tungkol po sa Pasko. Ano ba ang kaisipan o ano ba ang pananaw ng si Brother Eli tungkol po sa Pasko, mga kaibigan? May video po akong ipaparinig po dito. Diyan ka lang, kapatid na Back to the Scripture, habang hinihintay natin si Michael Babia, no? Okay, ito po, mga kaibigan. Na magdiwang kayo ng kapanganakan ni Kristo kung gusto nyo. Kaya lang mali po yung petsa. Wala pong pagdiriwang na mababasa sa Biblia na nagdiwang sila ng kanyang kaarawan ng kapanganakan. Wala po nun. Buong Biblia, wala kang mababasang sila ay nagdiwang ng kanyang kapanganakan. Yung pong Pasko na sinasabi sa Biblia, yun po yung Paskwa. Yun po yung kanilang commemoration o pag-alaala ng pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Yun po yung tinatawag na Paskwa ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nun sa English, Passover. Kung saan yung gabi na yon, ang anghel na manlilipol lumagpas sa bawat bahay ng mga anak ng Diyos, mga Israelita. Hindi po sila namatayan. Kasi nung gabi na yon, lahat ng panganay sa Ehipto namatay. Pero yung mga panganay ng Israelita na lingkod ng Diyos, wala pong namatay. Nilagpasan sila nung anghel ng kamatayan. Kaya ang tawag po doon, Passover, na itinranslate na Paskwa o kapayapaan. Bawat bahay ng Ehipsyo may patay, magulo. Bawat bahay ng Israelita may kapayapaan dahil walang namatay. Iniligtas sila ng Diyos doon sa manlilipol ng mga panganay. Kaya tinawag po yan na Passover, na tinawag na Paskwa. Na yung Paskwa na yun ang tinawag nilang Pasko. Ginawa nilang December 25. Samantalang ang Paskwa sa Biblia, hindi po December. Ang Paskwa po, Marso o Abril. Doon pumapatak ang Paskwa. Yan po'y ginaganap ayon sa kalendaryong Ebreo sa buwan ng Nisan, sa ika-14 ng buwan, ng ika-15 ng buwan, unang buwan ng kalendaryong Ebreo, pumapatak po yan sa kalendaryong Romano na Marso o Abril. Kaya kung mapapansin nyo, ang tinatawag ninyong mahal na araw o Semana Santa, pumapatak ng Marso at Abril. Yun po ay galing doon sa Paskwa ng mga Ebreo nung araw. Kaya hindi po yan Disyembre. Yan tunay na Pasko sa Biblia, Marso o Abril yan, hindi po Disyembre yan. Yung kapanganakan ni Kristo na Disyembre, imbento lang po na itinaon sa pagdiriwang ng mga Romanong pagano, yung mga paganong Romanong hindi kumikilala kay Kristo, nagdiriwang sila ng December 25. Yun po yung birthday ng Diyos-Diyusan nilang araw. Itinaon yung sa pagdiriwang naman ng pagkapanganak daw kay Kristo. Napakamali po. Parang iniinsulto mo si Kristo, inilagay mo yung birthday niya sa birthday ng Diyos-Diyusan ng mga Romano. Napakamali pong aral niyan, kapatid. Kaya lang, hindi naman kami tutol na magdiwang kayo ng kapanganakan ni Kristo kung gusto nyo. Kaya lang, mali po yung petsa. Yung petsa, magandang hapon din sa iyo, kapatid na Alex Anadon. Gayon din si kapatid na Jeremy. Ayan. Masyadong
literal si Soriano sa bagay na iyan. Mali siya, kwentong kutsero lang yan, maraming barberong tututol niyan. Ano yung ibig mong sabihin, kapatid na Dajon, ano? Nagtataka lamang po kasi ako, mga kaibigan, yung salitang Paskwa po kasi ay hinango mula doon sa word na Passover. Pero nagtataka lang po ako bakit ang mga pagano o yung mga nagpauso diyan po sa Paskwa o Pasko ay ginawang December 25. Samantalang totoo naman yung sinasabi ni kapatid na Eli dito, mga kaibigan, na yung Paskwa o Passover na isinelebrate o ginawa ng mga Israelita noon doon sa Ehipto, alam naman po natin ay yun po yung paglampas ng kamatayan sa kanilang mga silid o kanilang tahanan, ano, na kumuha sila ng dugo at saka inilalagay doon sa bautek. Bautek kasi ang tawag ng iba yung hamba ng pintuan, inilalagay nila doon yung dugo ng kambing o karnero doon sa hamba ng bahay ng mga Israelita. Yun po kasi ang sinabi kay Moises, inuutos po para kapag dumaan po ang kamatayan o ni anghel ni kamatayan, ay kapag may makita siyang dugo doon po sa pintuan ng mga Israel, lalampasan niya, walang mamamatay doon sa bahay na yon. Hindi naman po alam ng mga Ehipto po yon, Egyptios, hindi sila nakapaglagay ng dugo, kaya lahat ng mga walang dugo doon sa kanilang pintuan, may namamatay na panganay na anak. Kaya ang sinisimbolo po yon, mga kaibigan, ay yung pagkahandog ni Kristo sa krus para yung kanyang dugo, yun po kasi yung naging yun po yung para lampasan ka ng kamatayan, kailangan mabahiran ka ng dugo ni Kristo. Kapag meron ka yung dugo ni Kristo, yung kamatayan sa impyerno ay maaari kang lampasan. Ganun po kasi ang simbolo nun mga kaibigan yung ginawa ni Moises doon po sa Ehipto na kapag meron pong dugo doon sa pintuan o sa hamba ng pintuan ng mga Israelita, lalampasan ng kamatayan. Ganon din ang Kristiyano ngayon, ang isinisimbolo ngayon ng pagka-Kristiyano, yung dugo ni Kristo, yun po kasi yung simbolo doon sa dugo ng tupa. Tandaan po ninyo, ang simbolo ni Kristo ay tupa, na yun po yung pinadugo at inilagay doon sa pintuan ng mga bahay ng mga Israelita nung araw sa Ehipto. Ngayon, ang simbolo nun, mga kaibigan, yung puso natin, yun po yung pintuan o yung ating mga puso natin, dapat mabahiran o mabahiran ka ng dugo ni Kristo. Mga kaibigan, para lampasan ka ng ikalawang kamatayan na yun po yung impyerno. Ganun po kasi yan mga kaibigan, mga kababayan. Pero nagtataka lamang po ako kung bakit itong mga paganong mga Katoliko na nagpauso sa tinatawag na Paskwa o Christmas, hindi naman po tayo tutol, mga kaibigan, pero ang pinagtatakahan ko lang, sana may mga Katoliko po rito at sa inyo yung mga nakaantabay, mga kaibigan, kung ano po yung paniniwala po ninyo, bakit kaya inilaan o itinapat itong si Hippolytus. Si Hippolytus daw ang nagpauso diyan sa yung nagdeklara na ang December 25 ay kapanganakan ni Kristo Si Hippolytus daw, mga kaibigan, ayon sa mga depensor ng Iglesia Katolika. Siya yung nagdeklara na December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa Biblia po at ayon din sa kanilang libro sa Catholic Encyclopedia,
ang kapanganakan ni Kristo ay unknown o walang nakalagay, walang nakakaalam. Nagtataka lamang po ako bakit kinontra ni Hippolytus, isang obispo ng mga Katoliko, mga kaibigan, at pinaninindigan naman ng mga depensor gaya ni Darwin Gitgano, sila Jando. Tinitindigan nila talaga na ipanganak si Kristo December 25. Pero pag hinanap mo sa kanila, wala naman silang maipakita. Pero ang talagang Paskwa ay yung ginagawa nila na Semana Santa. Ituloy muna natin. Andyan po si kapatid na Michael Babia, no? January 6 yan. Dati ang kanilang kapistahan. Ayan. Pero inilagay, kapatid na Michael, sa December 25. May malalim po kasi na dahilan yan eh. Pero patapusin muna natin itong video ng kapatid na Eli. Taon sa pagdiriwang ng paganong Roma. Yun pong paganong paniniwala na ang kinikilala nilang Diyos hindi si Kristo. Doon kayo nakikidiwang pag December 25. Nakakalungkot din sa hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos sa Biblia. Itataon mo yung pagdiriwang mo ng birthday ni Kristo sa pagdiriwang ng Diyos-Diyusan ng mga paganong Romano, nakakalungkot. Babasahin ko sa inyo, The Catholic Encyclopedia Volume 2, page 607. Ang sabi po rito, Christmas o Pasko. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, and January 6, during the first 3 centuries of Christian era. History. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called Birthday of the Unconquered Sun. Kita nyo? Yan ay birthday ng paganong paniniwala, yung kanilang Diyos ng pagano. Doon itinapat. Sabi ng Encyclopedia Catholica, yan ay ginawa lang noong 330 AD. Pero nung mga unang ginagawa nila yan, 6 ng Enero. Kaya naglipat lang sila ng December 25. Parehong mali. Hindi rin naman January. Nilipat sa December. Hindi rin naman December ang pagkapanganak ni Kristo. Yan pong aral na yan ay imbento. At may insultong kasama yan. Itinaon sa pagdiriwang ng piyesta ng Diyos ng pagano. Yan po ang insulto dyan. Kaya nasa sa inyo po kapatid kung naniniwala kayo, hindi naman namin kayo pinipilit. Pero kung magdiriwang kayo ng kapanganakan ni Kristo, sana naman huwag dun sa araw na itataon pa sa pagdiriwang ng piyesta ng Diyos-Diyusan ng paganong Roma. Yun ang hindi po alam ng karamihan. Naniniwala kami sa Pasko na nasa Biblia. Yun po ipinagdiriwang namin ng Abril o ng Marso. Kasi ang kalendaryo po, meron pong naiibang petsa. Kaya maaaring pumatak ng Abril, maaaring pumatak ng huling linggo ng Marso o kaya unang linggo ng Abril. Kinikilala po namin yun, pinagdiwang ni Kristo yun eh. Doon siya nagsena eh. Doon siya naghapunan sa Paskwa. Meron din po kami noon. At ang pinagdiriwang naming mas mahalaga yun kasi yun po ang commemoration sa kamatayan ni Kristo na mas mahalaga dahil yun ang akto ng kanyang pagtubos. So ayan po, no, mga kaibigan, magkape muna ako habang nag-view, sabi ni kapatid na Michael Babia, no? Ininsulto po nila si Kristo. Sinabay pa sa birthday ng Diyos-Diyusan nilang araw. Ayan. At saka ang batayan ng unang Hebrew calendar, hindi Gregorian calendar. Okay. So dito sa video na ating pinalabas mga kaibigan,
maliwanag na hindi naman po tutol si kapatid na Eli kung gusto mong i-celebrate yung birthday ng ating Panginoong Jesucristo. Nga lang, ang problema, paano mo i-celebrate yung birthday ni Kristo na hindi mo naman alam kung kailan? At saka kung gusto mong mag-produce ng kapanganakan ni Kristo para i-celebrate, wag mo na lang itapat doon sa birthday ng Diyos-Diyusan ng mga Romano na si Sol Invictus na ayon naman sa kasaysayan, hindi naman po ito mapapasinungalingan ng mga defensor at yung mga iba pang mga historian, mga kaibigan, na ang December 25 ay talagang kapanganakan po ng kanilang Diyos-Diyusan o celebrate pag-celebrate nila doon sa araw ng ni Sol Invictus, mga kaibigan. Pero ang tanong po diyan, ano po talaga ang kapanganakan ni Kristo, mga kaibigan? Ano po talaga yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo para sana man lang ay may celebrate natin? Tingnan niyo po yung kaganda ng mga ginagawa po ng mga tao tungkol po sa pag-celebrate ng Pasko o pagsalubong nila sa Pasko, mga kaibigan. Yung December 25, nakita natin kapanganakan po ni Sol Invictus ayon sa history o yun po yung pag-celebrate nila doon sa kanilang Diyos-Diyusan. Ang nagpauso yata dyan ay si Emperador Aurelian noong 270 AD yata, ewan ko, hindi ako sure. Pero nasa 200 AD yun, pataas, ganun po, mga kaibigan, si Emperador Aurelian, na meron silang Diyos-Diyusan na ginawang unconquered, hindi po natatalo. Yun po yung kanilang Diyos-Diyusan, mga kaibigan. Na ayon po sa history, doon po nila kinuha yung idea na si Kristo o yung larawan ni Kristo. Doon nila kinuha. Kaya kung mapapansin po ninyo, sakalang nagkaroon ng mga larawan o ribu-ribulto ni Kristo noong si Constantine ay umanib po sa iglesia ng Diyos. Umanib talaga ayon sa istorya, umanib talaga si Constantine the Great sa iglesia ng Diyos at naging Kristiyano. Pero umanib lang. Naniniwala ako si Constantine hindi talaga umanib doon sa aral ng iglesia ng Diyos, kundi umanib lang sa grupo nila. Para bagang kinuha lamang po yung kredito para madugtong sila doon sa history. Ganun po kasi ang lumalabas mga kaibigan, no? Kinuha nila yung kredito na madugtong para patunayan sa history na sila yung karugtong ni Kristo. Pero kung titignan mo mula noong nawala na po si Constantine, doon po sa history, kung magbasa ka ng history, simula nung nawala na po si Constantine, doon na po dumami ang mga idinugtong sa Biblia na mga aral. Andyan na po yung purgatorio, andyan na po yung limbo, andyan na po yung panalangin sa mga patay, andyan na po yung kung ano-ano pa man, mga kaibigan at mga kababayan, na idinagdag sa Biblia po, no? Pero ang katunayan, before Constantine, nung hindi pa siya naanib, wala naman po talagang ribulto na pinapasikat ng mga sinaunang Kristiyano gaya ng mga apostol hanggang sa panahon na sila po'y nawala. At meron pong hula kasi, mga kaibigan, at eksakto po. Tandaan niyo po, eksakto po itong hula na ito. Gusto ko pong basahin. Magbasa po tayo sa Biblia, mga kaibigan. Dito po sa libro ng Gawa 20, dito sa 29, na ganito po ang ating mababasa. Ilagay ko lamang po sa screen,
Heto po mga kaibigan, dito sa libro ng, ba't napunta doon? Gawa 20:29, na ito yung sinabi na Apostol Pablo noong bago siya namatay. Tandaan nyo po mga kaibigan, sabi po ng mga Katoliko, si Apostol Pablo daw, at ganoon din si Back to the Scripture, sabi niya, napugutan daw ng ulo si Pablo, pinugutan daw ng ulo. Magkakaiba, no? Yung mga Iglesia Katolika ay ipinako din yata. Ewan ko kung hindi ko ano ba kapatid na Michael yung paniwala ng mga Katoliko kung paano namatay si Pablo. Pero dito po mga kaibigan, sa Gawa 20:29, ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Alam ni Apostol Pablo na siya po ay mamamatay na dito. Pero hindi po pinatay. Wala kang mababasa sa Biblia na si Apostol Pablo ay pinatay o napugutan ng ulo o pinahila ng kabayo o ipinako. Wala. Sabi ni Apostol Pablo, aking talastas na pag-alis ko'y ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Hinulaan po ni Pablo na kapag ako po ay umalis na o mamamatay na kasi dyan sa Apostol Pablo papanaw na dyan sa Apostol Pablo sa mga iglesia na yan, and then sabi niya hindi na siya magpapakita muli kasi mamamatay na siya dyan. Sabi na Apostol Pablo, pag alis ko, sabi niya, magsipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. At eksakto naman kasi pagkatapos na namatay ang mga apostol, nung mga nawala na po ang mga apostol, mga 300 AD, mga ganon, no? 275 AD, ganon yata, hindi ko sure mga kaibigan, pero nasa 380 hanggang 310 hanggang yun po kasi yung araw kung kailan umanib si Constantine. So, ibig sabihin, wala na ang mga apostol dyan. Namatay na po silang lahat. Tamang-tama, eksakto itong sinabi ni Apostol Pablo na hinulaan po niya na aking talastas, sabi niya, na pag-alis ko'y o pagkamatay ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Eksakto naman, nung wala na ang mga apostol, pumasok naman o umanib naman itong si Constantine the Great, na siya po ay emperador ng Roma, na isang pinuno ng mga sa Imperyo Roma. Pagano po siya siya yung sinasabi dito na pumasok na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulian. So nung pumasok po si Constantine sa loob ng iglesia, doon na po nahati-hati ang iglesia, nagka-division na. Bakit? Kasi pagano siya Hindi naman 100% na umanib si Constantine sa aral ng Diyos. Kaya nga nung nandun na sa iglesia si Constantine, nagkaroon na doon na nag-umpisa tinawag na Catholic Church. Doon nag-umpisa, mga kaibigan, yung Catholic Church. Ngayon, doon sa Catholic Church na yan, doon na nag-umpisa yung mga tradisyon, pinauso na nila yung mga paganong style, katulad po yung paggawa ng mga ribu-ribulto na kung saan si Semiramis bilang asawa daw, si Nimrod, asawa ni Nimrod, ayon sa kasaysayan, ay isang diyosa, mga kapatid, ginawa nilang si Maria bilang kahalintulad ni Semiramis. Kaya nagkaroon na ng Santa Maria sa loob ng Iglesia Katolika. Sila kasi yung nagpauso niyan. Pero bago po nag-umpisa ang lahat ng mga yan, yung mga santo-santo na yan, pagka noong pumasok po si Constantine,
So naidugtong po sila talaga sa iglesia ng Diyos, pero hindi naidugtong yung kanilang paniniwala, kundi ginawa lamang po nila yon para madugtong. Pero ang katunayan, yung kanilang aral, hindi talaga sila umanib sa aral. Na yun po yung importante na aniban ng tao, yung aral, yung turo, mga kaibigan. Kaya yung aral ng totoong iglesia, hindi po umanib doon ang mga paganismong Romano na pinangunaan ni itong si Constantine, mga kaibigan, hanggang sa nagpatuloy-tuloy. Pero yung tunay na iglesia, hindi na po nabalitaan kasi kinuha na nila yung kredito na karugtong ng Panginoong Hesukristo. Kaya makapal po yung kanilang paninindigan na sila ay karugtong ng Panginoong Hesukristo, idinugtong nila, pero hindi sila talaga umanib doon sa aral. Tandaan niyo po yan, mga kaibigan, kasi marami silang idinagdag na dapat pong bawal na magdagdag sa mga nasa Biblia, mga kaibigan, pero marami silang idinagdag. Dinagdag nila purgatorio, idinagdag nila panalangin sa mga patay. Mali yan yung panalangin sa mga patay, mali yan Napakalaking kamalian yan na ipanalangin mo yung patay para maligtas. Napakalaking kamalian yan. Bakit po? Kasi lalabanan yan yung paniniwala na itinuro ni Pablo na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pakikinig o pananampalataya sa aral ni Kristo. Yung sumampalataya ka doon sa aral ni Kristo at para ikaw po ay maligtas, wala na. Kukontra doon sa panalangin sa mga patay para sila maligtas, magkakontra na yan. At kung totoo yung panalangin sa mga patay at kailangan mong maghandog ng pera, sa makatuwid, yung mga mayayaman, pwede na silang maligtas kahit hindi na sila magsimba, kahit hindi na po sila sumampalataya, kahit hindi na po sila umanib, basta mayaman sila, kapag namatay sila, magbayad lang yung mga kamag-anak niya ng pera, mag-alay lang ng pera doon sa kumbento, panalangin, maliligtas na sila, pauusukan na nila ng insenso, maliligtas na. Napakalaking maling aral po yan, mga kababayan. Kalaban po ng mga itinuro ng mga apostol. Kasi po ang pagkaligtas po, ayon po sa banal na kasulatan, kung atin pong susuriin, dito sa Efeso, bagamat alam na po natin ito, may kabesa na natin, gusto ko pa rin basahin, Dito sa Efeso 2:8, ganito ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, ang tao maliligtas sa pamamagitan ng dahil sa biyaya ng Diyos, maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. So paano ka magkaroon ng pananampalataya? Maliwanag, hindi sa pamamagitan ng panalangin, Pero dito sa Roma 17, kung paano ka magkaroon ng pananampalataya, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling saan? Sa panalangin? O kay Maria? Hindi. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Saan ka makinig? At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Maliwanag po yan, mga kaibigan, na tayo po magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Sinong pakikinggan natin? Si Kristo, yung biyaya, pakikinggan natin yung biyaya. Ito po kasi ang sabi, dito po sa Tito 2:11, mga kaibigan, mga kababayan, sabi dito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Di ba? Dahil sa biyaya na ibinigay ng Diyos, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, dito sa 11, para pinalinaw ni Apostol Pablo na sapagkat napakita ang biyaya. Kanino? Biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao.
So yung biyaya daw nagpakita. Yan po si Kristo eh. Yan po si Kristo eh. Nagpakita na may daladalang kaligtasan. Kanino? Sa lahat ng mga tao. Sa makatuwid, yung biyaya ng Diyos, hindi lamang po para sa mga hintil, kundi para sa lahat ng mga tao. Ke hintil ka, ke Hebreo ka, ke barbaro ka, ke sino ka pa, yung biyaya na napakita na galing sa Diyos ay may daladalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ang sabi kasi ng mga iba ay, iba yung kaligtasan ng mga hentil, iba yung kaligtasan ng mga Hudyo. Hindi, pare-pareho po yun. Okay, ituloy natin. Ano yung daladalang kaligtasan ng biyaya? Yung biyaya daw ay nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal at sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. So maliwanag po na yung biyaya na napakita sa atin may daladalang kaligtasan at yung kaligtasan na yon ay itinuturo ng biyaya sa atin. So ibig sabihin, hindi ka lang sumampalataya sa sinasabi ng mga Baptist o yung mga full of grace, na sumampalataya ka lang, maligtas ka na. Hindi. Ano yung sasampalatayanan mo doon sa biyaya? Yung kanyang ituturo. Ano yung itinuturo niya na dapat mong sampalatayanan o paniwalaan, na dapat mong sundin? Kasi yung pananampalataya, may kautusan po yun, mga kaibigan at mga kababayan. Yung pananampalatayang may kautusan. Dito po sa libro po ng Roma 3:27, tignan ko lang, no? Kaya nga, saan naruroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ang mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Meron pong kautusan ng pananampalataya, mga kaibigan. Yun po yung ituturo ng biyaya ng Diyos. Sapagkat yung biyaya ng Diyos napakita sa atin, na nagtuturo sa atin, mga kaibigan, kung ano yung dapat nating sundin kasi may kautusan ng pananampalataya. Yung mga full of grace kasi, mga kaibigan, mga kababayan, ay sumampalataya ka lang, wala ka nang dapat gagawin. Basta maniwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Ay, hindi po. May utos po ang pananampalataya, may kautusan, may batas. Kaya nga nagpakita ang alin? Yung pananampalataya, na may daladalang kaligtasan, na siya'y nagtuturo sa atin para yun po yung ating paniwalaan, yun po yung ating sundin, yun po yung ating gawin. Kaya, ang pananampalataya, meron tayong gagawin. Kasi, sabi kasi ng mga full of grace ni Pastor Edwin, pati si parang nararamdaman ko, si Back to the Scripture ay, kay full of grace siya naniniwala. Parang full of grace na po ito hindi lang umanib mga kaibigan pero yung kanyang paniniwala, ayon sa kanyang mga post, ayon sa kanyang mga komento, ay parang ang sinusundan niyang aral ay yung aral po ng mga full of grace na pananampalataya. Bagamat hindi niya kinopya lahat, mga kaibigan, mga kababayan, di lang ako sure kung ganun niya talaga kasi hindi naman niya sinasabi, pero napapansin ko sa kanyang mga komento at sa kanyang mga post sa Facebook, itong si Back to the Scripture ay talagang maka full of grace po ito, mga kaibigan at mga kababayan, na sa full of grace, maniwala ka lang, wala ka nang dapat gagawin. Mas grabe naman si Pastor Edwin. Bakit po? Kasi mga kaibigan, kay Pastor Edwin, mga kaibigan at mga kababayan, ay naku po, hindi na daw kailangan ng bautismo, hindi ka daw dapat kailangan pang pumasok sa mga relihiyon na yan, basta sumampalataya ka lang, ligtas ka na, wala ka nang gagawin, huwag kang matakot sa kasalanan dahil binayaran na po ni Kristo, napatawad ka na kahit anong gagawin mo, hindi ka na pinatawad ka na ni Kristo.
magbabayad ka man sa kasalanan mo doon sa tao na pinagkasalanan mo, pero sa Diyos ay talagang bayad na yan. Wala na yan, hindi mo na yan pananagutan. Yun po yung katarantaduang tinuturo ng full of grace, mga kaibigan, mga kababayan. Na malinaw naman po na ang kaligtasan kailangan natin dito kasi sa gusto kong basahin dito po sa Filipos 2 12, tingnan ko nga. Sabi dito, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang iyong laging pagsunod. Saan? Doon sa itinuro ng biyaya. Laging pagsunod. Na hindi lamang sa harap ko. So, hindi pa kunwari. Nakikita man ng tao, hindi. Kundi bagkus pa ngayong, ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kita mo? Sabi nila, wala ka na daw dapat gagawin, mga kaibigan. Ngayon, maling-mali yung tinuturo ng mga Katoliko, talagang mali. Kahit saan ko dalhin, kapatid na Romel, kahit saan ko isipin, talagang mali talaga yung tinuturo ng mga Iglesia Katolika na meron pa akong napapakinggan na isang babae na vlogger na kakampi ng mga Katoliko. Nalimutan ko lang kasi yung pangalan medyo bata pa, no? Na dati daw siya ay saksi ni Jehovah, pero nagbalik loob daw sa Katoliko dahil nakita niya yung Katoliko ay totoo daw. At isa sa kanyang tinututulan sa atin ay yung aral na tayo kasi hindi tayo naniniwala doon sa panalangin sa mga patay para maligtas. Pero sabi niya, binasa niya yung Makabeo Kapitulo 12, versikulo 40 hanggang 46. Mali po yun Kalaban ni Pablo po yun Kaya nga hindi kinanonize ng mga scholar po yun dahil kalaban po yung itinuturo ni Pablo. Na yung turo ni Pablo ay bawal po yung hindi po kasi ganun yung kaligtasan Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at yung biyaya ng Diyos na yon ay napakita sa atin. May daladalang kaligtasan. Si Kristo po yun At yung biyaya na yun po ay nagtuturo sa atin upang makaiwas tayo kung ano-ano yung mga nasa sanglibutan, maiwasan natin. Pakinggan mo po yon and then sundin mo po yon. Kapag hindi mo sinunod yon, kahit sabi mo na naniniwala ka, hindi mo naman pala sinunod yon, maniniwala ka pa ba doon? Okay, mga kaibigan, kay Pastor Edwin, magiging magulo ang mundo. Pwede ka nang pumatay ng tao, mang-hold up, kasi maniwala ka lang, ligtas ka na. Ayan, link na, Brother Esel. Ayan. Ayan, tama ka kapatid na Alan Sarmiento, bagamat hindi naman po sila payag doon sa sinasabi nila na pwede na magkasala kung ganon. Hindi naman daw. O hindi kapag magkasala ka ba sa full of grace, maliligtas ka pa rin ba kapag hindi ka sumunod sa mga kautusan? Kung maniwala ka lang, hindi ka na kailangan dapat sumunod. Bakit pa napakakapal ang Biblia? Bakit marami pang isinulat? Kung maliligtas ka din lang pala, mga kaibigan. Dapat sana, mga kapatid at mga kababayan, tanging ligtas ka na, dapat ang inilagay lang, yung manampalataya ka lang, ligtas ka na, dapat yun lang ang Biblia. Wala nang maraming salisalita. Pero kahit pa yung John 3:16 na kanilang sinasabi, mga kaibigan, mga kababayan, yung salitang sumampalataya, hindi bunganga lang yan. Hindi lang bunganga yan, mga kaibigan, mga kababayan. Yung pananampalataya, may kautusan yan. Para maging sakdal yung pananampalataya mo, ayon po kay Santiago, dito po sa Santiago, mga kaibigan, chapter 2 sa verse 22, ganito ang sinasabi. Nakikita mo na
ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. So kung walang gawa yung pananampalataya mo, hindi ka magiging sakdal. Pero dahil po sa gawa na itinuturo ng biyaya para manampalataya ka, ayun po mga kaibigan, mga kababayan, magiging sakdal ang pananampalataya mo. Okay.